Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. At ngayon nga sa ating latest satellite images makikita po natin itong low pressure area, ito yung bagyong Wilma. Kahapon ay humina at naging isang low pressure area na lamang ang bagyong Wilma. At base sa datos natin, ito pong orange, ibig sabihin medium chance na lamang or medium po yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kung magiging bagyo ito in the next 24 to 48 hours. Pero base po sa mga datos natin, mas malaki yung posibilidad na tuluyan pong malulusaw na itong low pressure area na ito. So patuloy po natin itong i-monitor. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng shear line at ng northeast monsoon. At ito magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng northern northern, central hanggang southern Luzon. Samantala po, itong low pressure area natin na huling namatan dito sa may katubigan malapit sa may bahagi ng Colasi sa Antique, inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan sa Mimaropa at sa Western Visayas. Mapapansin naman natin, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao walang masyadong kaulapan, kaya maaasahan natin or inaasahan natin na maaliwalas sa magiging panahon ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Maliban nga sa monitor nating low pressure area, wala na tayong namamatang iba pang mga low pressure area o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong alas 5 nga na umaga ay nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito inaasahan natin na malalakas sa mga pag-ulang maaring maranasan sa susunod ng hanggang 3 araw. So today po, asahan natin ang malalakas sa mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region kasama may Aurora, Quezon at gayon din dito sa may Oriental Mindoro. Ito po ay dulot ng low pressure area at ng shear line na nakakaapekto dito sa Luzon. Ito po yung mga lugar na maging alerto po sa mga posibilidad nga ng malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Pagdating ng araw po ng Martes, bukas, magpapatuloy yung mga pag-ulan lalong-lalo na dito sa may area ng Cagayan Valley Region at Cordillera. Mag-ingat po kayo dahil tuloy-tuloy po itong mga pag-ulan na to. Ito ay dulot pa rin ng shear line na magpapatuloy hanggang araw ng Miyerkules, December 10 po. So dahil sa inaasahan natin na malalakas sa mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Northern Luzon kasama ang Cordillera, ay kailangan po maging alerto itong mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa, ng Luzon, lalo't posible nga yung mga landslides and flash floods. May nakataas pa rin po tayong gale warning sa lagay ng ating karagatan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, partikular na itong silangang baybayin ng Cagayan. Ito po yung mga lugar ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, kasama yung Babuyan Islands, itong Babuyan Island at Camiguin Island. Inaasahan natin na magiging maalon yung karagatan, kaya delikado pa rin maglayag yung mga maliit sa sasakyan pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng Cagayan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa maalong lagay ng ating karagatan, habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin na magiging kondisyon ng ating karagatan.